Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat, mga kaibigan at mga kapatid. Maraming salamat sa inyo pong paglalaan muli ng oras upang tayo po ay magkasama para po sa isang maikling devotional. Kayo po ay malugod pong inaanyayahan, no? At ang bawat isa na tayo po ay sama-sama na muli pong magbuklat ng ating pong mga Biblia upang muli po nating sariwain, mga kapatid, ang mga pag-asa at ang mga aral galing po sa banal na Biblia, mga kapatid. Okay? So ngayon po papatuloy po tayo sa ating pong Bible reading and devotional, mga kapatid. At sa mga oras na ito, tayo po ay nasa ika-3 kapitulo na po sa aklat ng mga gawa, mga kapatid. Okay, so para po sa ating pagsisimula, tayo po muna ay saglit po na manalangin upang hingin natin ang paggabay at ang pagsama ng Santong Espiritu sa ating pong pag-aaral ngayon pong gabi, mga kapatid. Let us pray. Mahabagin naming Ama, Diyos naming makapangyarihan sa lahat, salamat Panginoon sa mga oras na ito. Sa inyo pong pagpapahintulot na kami po ay muling makapag-aral ng inyo pong mga salita. Panginoon, aking ipinapakiusap na inyo kaming tulungan na makaunawa ng mga banal na bagay. Ipagkaloob sa amin, Panginoon, ang inspirasyon ng Santong Espiritu upang maintindihan po namin ito at amin po itong maisakabuhayan, Panginoon. Pagpalain niyo po, Lord, ang aming pong mga kaibigan na makakasama namin sa gabing ito sa aming pag-aaral ng inyo pong mga salita. Salamat sa pagtugon mo sa aming mga dalangin. Hinihiling namin na kami inyong patawarin at linisin sa lahat ng aming mga kalikuan at kasalanan. Ang lahat ng ito'y aming hinihiling sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Alright, so muli po isang mapagpalang gabi sa bawat isa. Kung mapapanood man ninyo ito ng umaga, magandang umaga. Kung tanghali o anumang panahon na inyo pong mapapanood ang mensahe pong ito, harinawa na inyong matanggap ang bendisyon at ang pagpapala ng ating pong Diyos, mga kapatid ko. Okay? So ngayon po tayo na magbubuklat ng ating pong Biblia at inyo pong buksan doon po sa ika-3 kapitulo sa aklat po ng gawa, mga kapatid. Okay? Ihahatid ko po sa inyo ang mga nakatala sang-ayon sa mga tagpo at pagkatapos ay atin pong bibigyan ng kaunting reflection ang mga talata na atin pong nabasa, mga kapatid. Okay? So, ngayon po ay ating titingnan, mga binamahal kong mga kaibigan, sa talatang una. Sabi po niya rito ay minsan nagpunta sina Pedro at Juan sa templo. 3:00 ng hapon, noon ang oras ng panalangin. Sa pintuan ng templo na tinatawag na Pintuang Maganda ay may isang lalaking lumpuh mula pa nang ito'y isilang. Dinadala ito sa templo araw-araw upang mamalimos sa mga taong pumapasok doon. Nang makita nito sina Pedro at Juan na pumapasok sa templo, siya'y humingi ng limos. Tinitigan siya ng dalawa at sinabi ni Pedro sa kanya, "Tingnan mo kami." Tumingin nga siya sa kanila sa pag-asang siya'y lilimusan. Ngunit sinabi ni Pedro, "Wala akong pilak o ginto. Ngunit kung ano ang mayroon ako, ay siya kong ibibigay sa iyo. Sa pangalan ni Jesucristong taga Nazaret, tumayo ka at lumakad." Hinawakan niya sa kanang kamay ang lumpuh at itinayo. Noon din lumakad ang mga paa at ang bukong-bukong ng lalaki. Palukso itong tumayo at nagsimulang lumakad. Pumasok siya sa templo kasama nila. Naglalakad, lumulundag at nagpupuri sa Diyos. Nakita ng lahat na siya'y naglalakad at nagpupuri sa Diyos. Nang makilala nilang siya ang pulubing dati na nakaupong namamalimos sa pintuang maganda ng templo, namangha sila at nagtaka sa nangyari sa kanya. Sa 11 talata,
Habang nakahawak siya kina Pedro at Juan sa lugar na tinatawag na Portiko ni Solomon, patakbong lumapit sa kanila ang mga taong takang-taka sa nangyari. Nang makita ni Pedro ang mga tao, sinabi niya, "Mga Israelita, bakit kayo nagtataka sa mga nangyayaring ito? Bakit ninyo kami tinititigan? Akala ba ninyo'y napalakad namin siya dahil sa sarili naming kapangyarihan o kabanalan? Niluwalhati ng Diyos ng ating mga ninunong sina Abraham, Isaac at Jacob ang kanyang lingkod na si Jesus, na isinakdal ninyo at itinakwil sa harap ni Pilato. Gayong ipinasya na nito napalayain siya. Itinakwil ninyo ang banal at matuwid at hiniling na palayain ang isang mamamatay tao. Pinatay ninyo ang pinagmumulan ng buhay. Ngunit siya'y muling binuhay ng Diyos. At saksi kami sa pangyayaring ito. Ang kapangyarihan ng pangalan ni Jesus ang nagpapagaling sa lalaking ito. Nangyari ito dahil sa pananalig sa kaniyang pangalan. Ang pananalig kay Jesus ang lubusang nagpagaling sa kaniya tulad ng inyong nakikita. Mga kapatid, alam kong hindi ninyo nauunawaan ang inyong ginawa. Gayon din ng inyong mga ninuno. Sa ganitong paraan ay natupad ang matagal nang ipinahayag ng Diyos sa pamagitan ng mga propeta na ang kaniyang Kristo ay kailangang magdusa. Kaya nga, magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang patawarin ang inyong mga kasalanan. At nang sa gayon ay sumapit ang panahon ng pagpapanibagong lakas mula sa Panginoon. Susuguin niya si Jesus, ang Kristong hinirang pa mula pa noong una para sa inyo. Siya'y dapat munang manatili sa langit hanggang sa dumating ang pagbabago ng lahat ng bagay ayon sa ipinahayag ng Diyos sa pamagitan ng kanyang banal na propeta mula pa noong una. Sapagkat sinabi ni Moses, "Mula sa inyo ang Panginoon ninyong Diyos ay pipili para sa inyo ng isang propetang katulad ko. Susundin ninyo ang lahat ng kanyang sasabihin sa inyo. Ang sino mang hindi sumunod sa propetang iyon ay hihiwalay sa bayan ng Diyos at lilipulin." Ang lahat ng mga propetang kasama si Samuel at ang mga kasunod niya ay nagpahayag din tungkol sa panahong ito. Ang mga pangako ng Diyos sa pamagitan ng mga propeta ay para sa inyo at kasama kayo sa kasunduan na ginawa ng Diyos at ng inyong mga ninuno. Nang kanyang sabihin kay Abraham, "Pagpapalain ko ang lahat ng angkan sa daigdig sa pamagitan ng inyong lahi." Kaya't matapos buhayin ng Diyos ang kanyang lingkod, sa inyo siya'y unang isinuko upang pagpalain kayo at tulungang tumalikod sa inyong masamang pamumuhay. Narito, mga minamahal kong mga kaibigan at mga kapatid, ang mga tagpo na atin pong nakita doon po sa 13 kapitulo sa aklat po ng Gawa. Ngayon naman ay atin pong pahintulutan, mga minamahal kong mga kapatid, na tingnan po natin yung ilan sa mga tagpo sa atin pong nabasa. Una, mga minamahal kong mga kaibigan, ay doon sa verse 1, mga kapatid, ay mapapansin po ninyo na itong si Pedro at si Juan ay nagtungo po sa templo, mga kapatid, sa ganap na oras ng 3:00, mga kapatid. Ito po ay hindi lamang isang oras ng panalangin, mga kaibigan, kundi isa rin ito sa mga oras kung saan sa templo ginagawa ang mga paghahandog o sacrifice sa temple, mga kapatid. Ayon po sa Exodus chapter 29 verse 39,
Isa ito sa mga tinatawag po nilang itinakdang oras ng pananalangin ng mga Hudyo. At sa panahon pong ito, ang mga debotong Hudyo, mga kapatid, ay matapat na dumadalo doon po sa templo upang manalangin, upang maghandog, at upang makipag-ugnay sa presensya ng Diyos, mga minamahal kong mga kapatid. Now, atin pong mapapansin yung pong mga kilos na ginawa ni Pedro at ni Juan, mga kapatid ko. Sa kanilang pag-akyat sa templo sa oras ng pananalangin, ito'y sumasalamin kung papaanong nagpapatuloy ang pagsunod ng mga apostol sa makadiyos na tradisyon na ginagawa ng mga Hudyo habang kanilang kinikilala na si Kristo na ang katuparan ng lahat ng mga seremonya na kanilang ginagawa. Sapagkat sa panahon pong ito, ang Panginoong Hesus ay nakaakyat na po sa langit, mga minamahal kong mga kapatid. So dito sina Pedro at Juan ay makikita po natin na ito'y magkaibang personalidad. Ngunit mapapansin din po ninyo na ang dalawang lingkod na ito ng Diyos ay iisa ang kanilang layunin. Okay? Iisa ang kanilang mithiin para sa ministeryo na magkaroon sila ng iisang direksyon na tatahakin para sa pangangaral ng mabuting pabalita tungkol kay Kristo Jesus. So mga kaibigan, nais ko lamang pong idagdag dito sa puntong ito sa unang mga bahagi na ang panalangin ay kailangan at napakahalaga sa buhay po natin. Kasi itong mga alagad na ito, mga minamahal ko, naranasan nila, nakasama nila ang Panginoong Hesus. At habang sila po ay magsisimula na lumakad na hindi nila kapiling ang Panginoong Hesus na katulad ng dati, naroon naiwan sa kanila ang mga ginawa ng ating Panginoon bilang halimbawa na sila rin naman ay naglalaan ng panahon upang manalangin, mga minamahal kong mga kapatid. Kaya po, ang panalangin ay hindi dapat natin pabayaan, lalo na sa gitna ng abalang mundo, abalang buhay natin sa lupang ito, mga kapatid. Ang kapangyarihan para sa mga himala ay hindi nagsisimula sa okasyon, mga kapatid, kundi sa namatibay na relasyon sa Diyos sa pamagitan ng ating pong pananalangin. Kaya po ang sabi ni Ellen White doon sa Acts of the Apostle, page 51, ang sabi niya, yaong mga tumanggap ng kapangyarihan, doon po sa chapter 2, okay, sa araw ng Pentecost, mga kapatid, ay hindi naging ligtas mula sa mga tukso at pagsubok. Ngunit habang sila'y nangangaral ng ebanghelyo, araw-araw silang nahaharap sa panganib at madalas na hinaharap ang matinding pagsalungat ng mga tao. Kaya naman ang naging pananggalang palagi ng mga apostol ay ang lumuhod upang manalangin at lumapit sa presensya ng ating Panginoon. So doon sa verse 2, mga minamahal ko, pumunta na nga po sila sa tinatawag na beautiful gate, mga kapatid, or pintuang maganda. At sa kanilang pagpunta roon, mga minamahal kong mga kaibigan, nakita nila ang isang lalaking lumpo na ito'y lumpo na mula pa nung siya ay isila. At ang lalaking ito'y dinadala doon sa templo, mga kapatid, araw-araw para po mamalimos doon sa mga taong pumapasok sa templo upang maghandog at upang manalangin. Kaya naman, mga binamahal kong mga kapatid, mapapansin po ninyo ang naging reaction ng dalawang alagad na ito habang sila'y papunta roon sa pintuang maganda. Mga minamahal kong mga kapatid, kung titingnan po ninyo ang context, ang pintuang maganda ay malamang ayo po sa mga pag-aaral ay tumutukoy sa Nicanor Gate, gawa po ng mamahaling tanso mula sa Corinto. At isa ito sa mga pangunahing pasukan patungo sa Court of Women kung saan maraming tao ang dumaraan, mga kapatid. So ang presensya ng isang pulubi rito ay nangangahulugang nasa lugar siya kung saan
may mas malaking tsansang makatanggap siya ng tulong. Okay? Sa harap ng maraming mga taong nagpapakita ng kanilang pananalangin at ng kanilang akto ng kabanalan. Mga minamahal kong mga kaibigan at mga kapatid, ang kanyang posisyon ng lalaking ito na lumpo doon sa pintuan ay sumisimbolo sa mga taong relihiyoso sa panlabas, ngunit hindi pa nakaranas ng tunay na kaligtasan sa loob. Nasa labas lamang po siya, hindi siya makapasok, mga minamahal kong mga kapatid. Ang kanyang pagiging pilay mula pa sa kanyang kapanganakan ay larawan ng ating likas sa espiritual po natin na kalagayan, mga minamahal kong mga kapatid, na tayo ay wala tayong kakayahan na iligtas at tulungan ng ating mga sarili, bunga ng kasalanan sa sanlibutan ito, mga minamahal kong mga kapatid. Kaya nag-expect ang lalaking ito na siya ay tulungan sapagkat wala siyang kakayahan o magagawa sa kanyang sarili, mga minamahal kong mga kapatid. Kaya makikita po natin dito ang isang quotation sa Acts of the Apostle. Ang sabi niya, marami ngayon ang espiritual na pilay. Nakaupo sila sa pintuan ng templo, umaasa sa iba para sa espiritual na lakas. Hindi nalalaman na inaalok ni Kristo sa kanila ang ganap na kagalingan. Mga minamahal kong mga kapatid, ang bawat isa tayo ang nakababatid ng ating pong espiritual na kalagayan. Ano po ang status ng ating pong pananampalataya? Tayo ba ay katulad sa lalaking ito na lumpo o pilay, hindi man sa pisikal kundi sa espiritual, mga minamahal kong mga kapatid? Maaring tayo ay pumupunta sa templo, mga minamahal ko, pero hindi tayo makapasok doon sa templo sapagkat mayroong bagay sa ating buhay na hindi po natin kayang alisin, gamutin sa sarili nating kalakasan at kapangyarihan. Kaya naman doon po sa verse 6, mapapansin po ninyo, mga minamahal kong mga kapatid, ang napakagandang tagpo. Tinitimingin siya sa kanila sa pag-asang siya'y lilimusan. Ngunit sinabi ni Pedro, wala akong pilak, ang sabi ni Pedro. Wala rin akong ginto. Ngunit kung ano ang mayroon ako, ay siya kong ibibigay sa iyo. Ito ang sabi ni Pedro, mga minamahal kong mga kapatid. Silver nor gold, ang sabi niya, I have none. Wala ako niyan. Kung nag-i-expect ka ng mga material na bagay na tatanggapin mo sa akin, sabi ni Pedro, wala akong maibibigay sa iyo. Kung ano ang mayroon sa akin, yun lang ang maibibigay ko sa iyo. Tama po ito, mga kapatid. Ganito rin po ang kasabihan sa atin ngayon. You cannot give what you don't have. Hindi mo maibibigay ang anumang wala sa iyo. So dito ang sabi ni Pedro sa kanya, ang mayroon ako ay si Kristo, sabi ni Pedro. Kaya sabi niya, sa pangalan ni Jesucristong taga Nazaret, tumayo ka at lumakad. Ito ang binanggit ni Pedro sapagkat ito lamang ang mayroon siya. Ang Kristo na kanyang sinampalatayanan na Diyos na makapangyarihan na mayroong kakayahang lunasan anuman ang karamdaman ng tao sa sanlibutan ito. Alam niyo ang ginawa ni Pedro, mga kapatid, sang ayon sa talata, hinawakan niya sa kanang kamay ang lumpo at ito'y itinayo. At sang ayon sa talata, noon din ay lumakas ang mga paa at bukong-bukong ng lalaking ito, mga minamahal kong mga kapatid, at palukso itong tumayo at nagsimulang lumakad at pumasok na siya sa templo na kasama nila, mga minamahal kong mga kapatid. Alam nyo kasi sa panahon po noon, mga minamahal kong mga kaibigan, meron po silang maraming pag-unawa pagdating po sa mga karamdaman. Iniisip nila na kapag ikaw ay may sakit o ikaw ay may diferensya,
ang iyong mga magulang ay nakagawa ng kasalanan o ang batang ito'y mayroong matinding kasalanan. Ganun po ang kanilang iniisip, mga minamahal kong mga kapatid. So at this point of time, makikita po natin ang pagtaggi ni Pedro sa pilak at ginto ay nagpapakita ng kaibahan ng ebanghelyo sa makamundong sistema na laging inuuna ang halaga o ang pera, mga kapatid. Ang kapangyarihan ng ministeryo na ginagawa ng mga alagad ay hindi nakasalalay sa material na yaman, kundi sa kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos, mga minamahal kong mga kapatid. Kaya nakita po natin ang resulta. Noong ang lalaking ito na lumpo ay sumampalataya sa pangalan ni Kristo Jesus, mga kaibigan, nakalakad siya. Nagkaroon ng lakas ang kanyang mga paa at siya'y paluksong lumalakad papasok ng templo. Mga kaibigan, ang pagbangon ng pilay ay maaari nating ilarawan din sa isang pagkabuhay at pagbabagong buhay sa espiritual, mga kapatid. Mula sa kawalan ng pag-asa tungo sa paglakad na may pananampalataya. Nakita po ninyo ang kanya pong pagtalon ng lalaking ito at ang kanyang pagpupuri ay kanyang ekspresyon ng kagalakang dulot ng tunay na kaligtasan. Alam nyo, ang isang tao kapag katunay na naligtas, naranasan niya ang conversion ng banal na espiritu sa kanyang buhay, hindi niya mapigilang isigaw at salitain ang pagpupuri sa Diyos sapagkat tunay na kanyang naramdaman ang kapangyarihan ng Diyos. Mga kaibigan, ang kalayaan sa katawan ay sinamahan ng kalayaan sa espiritu. Mahabang panahon na siya'y inalipin ng karamdamang yon. Ngunit sa panahong ito, nung marinig niya ang pangalan ng Panginoong Kristo, sinampalatayanan niya ito at dahil sa kanyang pananampalataya, binigay ng Diyos ang kanyang pangangailangan na matagal niya nang inaantay. Mga kaibigan ko, mga kapatid, makikita po natin sa panahon po natin ngayon na hindi laging ang hinihilig ng tao ang dapat nating ibibigay. Ganyan din po ang Panginoon. May mga bagay na ginihiling natin pero hindi yun ay binibigay ng Panginoon kasi may mas the best na kayang i-offer o ibigay ang Diyos sa atin, mga kapatid, higit sa ating pong pangangailangan. So ang lalaking ito, ang hinihiling lang niya ay palimos, halaga ng salapi ang gusto niyang makamit. Pero sabi ni Pedro, hindi yan dahil wala ako niyan. Mayroon akong mas higit sa salapi na iyong ninanais. At yun ay sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Higit ito kaysa kaniyang kailangan. Ibigay natin, mga kapatid, ang ebanghelyo sa mga tao sapagkat ito ang pinakadakilang kayamanang taglay po natin, mga kapatid. Huwag po nating ikakahiya, huwag po nating ililihim, huwag po nating itatago ang ebanghelyo na ipinakita o ibinigay sa atin ng Panginoong Jesucristo sapagkat ito'y higit sa kayamanang mayroon ang sanlibutan at sa panahon na ang tao ay makatanggap ng ebanghelyong ito, magkakaroon ng pagbabago ang kanilang buhay higit sa mga bagay sa sanlibutang ito, mga kapatid. So sabi po ng Acts of the Apostles, page 62, pribilehiyo nating abutin ang walang kakayahan at espiritual na salat at itayo sila sa pangalan ni Jesus, mga kapatid. Kaya tayo po na nakakilala ng ebanghelyo, it is our privilege, mga kapatid. It is our privilege na sila po'y abutin, ipakita sa mga taong ito ang kapangyarihan ng Panginoong Hesus. Abutin ang kanilang mga kamay, hawakan ang kanilang mga kamay, itayo sila sa kanilang pagkakalumpo sa kasalanan at sa pamumuhay sa sanlibutan ito upang maranasan nila ang isang tunay na buhay kasama ang ating Panginoong Hesus. Napakaganda ng ating pong reflection sa mga bagay na ito, mga minamahal kong mga kapatid. Sa sumunod na mga tagpo ay magkikita po natin doon sa verse 11 hanggang 16 kung saan, mga minamahal kong mga kapatid, ay nangaral si Pedro doon po sa portiko ni Solomon, mga kapatid. At binanggit po niya roon, mga minamahal ko,
doon sa kanyang paglalahad. Yung pong portiko ni Solomon ay isang pasilyo nasa silang bahagi ng templo na ginagamit po ito bilang isang lugar or tipunan para po sa pagtuturo, mga kapatid. Dahil kung titingnan po natin, dito rin po nagturo ang ating Panginoong Hesus doon sa John chapter 10:23. Kaya't makabuluhan na dito rin ipinangaral ni Pedro si Kristo bilang pagpapatuloy ng ministeryo ng Panginoon. Just imagine, kasama po rito ni Pedro yung lalaking lumpo na pinagaling ng ating Panginoong Hesus sa tulong ni Pedro. Kasama niya rito, mga minamahal kong mga kapatid, bilang patunay na ang pananampalataya kay Kristo Jesus ay isang makapangyarihang pagkilala, mga kapatid. So dito ipinakita ng pagtuturo ni Pedro na ang bawat himala ay dapat samahan ng salita, mga kapatid. Ang ebanghelyo ay hindi lamang demonstrasyon, okay? Kundi ito mismo, mga kapatid, ay kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus. So ang mga binanggit niyang salita roon na banal at matuwid, mga kapatid, yun ding prinsipe ng buhay, ay nagpapakilala kay Kristo bilang banal na anak ng Diyos at pinagmumulan ng buhay, mga minamahal kong mga kapatid. Yun po ang ating makikita doon sa mga tagpong binanggit po rito. Kaya po, ang pagbabago sa ating buhay, mga kapatid, ay dapat po magtuturo sa iba upang makilala nila ang tagapagligtas. Dahil dito sa lalaking lumpong ito, nakita ng mga tao ang kaibahan ng kanyang buhay. Hindi na siya katulad nung kanilang araw-araw na nakikita na nakaupo sa gilid ng pintuan, namamalimos at nagmamakaawa. Ngayon na nakilala niya si Kristo, ang dala ng mga alagad na mabuting pabalita, hindi na siya katulad ng dati at napansin ito ng mga taong nakapaligid sa kanya. Alam niyo, mga kaibigan, kapag tayo rin po ay nabago ng salita ng Diyos, mapapansin din po ito ng iba. Makikita nila kung ano ang mga kaganapan na nangyayari sa ating buhay dahil si Kristo ang ating tagapagligtas. Kaya kaibigan, sabi ni Ellen White, sa pangalan ni Jesucristo na inyong ipinako sa krus at muling binuhay ng Diyos, ang taong ito ay nakatayong ganap sa harapan ninyo. Sa paghahayag ng kapangyarihang mula sa langit, nakita ng mga apostol ang pagkakataon upang ipangaral si Kristo. Nakita po ninyo, baga binamahal ko mga kapatid, ang napakaganda. Sabi ni Pedro, sa pangalan ni Jesucristo, tumayo ka at lumakad ka. Nung silampalatayanan ng lalaking ito ang salita ng mga alagad, kinilala ang kapangyarihang magagawa ng Panginoong Hesus na bago ng tuluyan at kanyang buhay. Okay, tuloy po natin mga kapatid. Doon po tayo sa verse 17 hanggang 26 mga kapatid ko, kung saan ay itinuloy na po ni Pedro, okay, ang pangangaral, pagtuturo doon sa mga taong naroon. Direct ang kanyang mensahe para sa kanila, mga minamahal ko mga kapatid. At sa panahong ito, maraming Hudyo ang may matinding pag-asa sa pagdating ng Mesiyas. Naniniwala sila na may Mesiyas na darating. Ngunit ang inaasahan lang Mesiyas, mga minamahal kong mga kapatid, ay kakaiba. Okay? Sapagkat ang Mesiyas na kanilang nais na maranasan ay yung Mesiyas na magpapalaya sa kanila mula sa pagkalipin sa Roma. Hindi po Mesiyas na magdudusa o maghihirap para sa kanilang kasalanan. Kaya po dito, sinamantala ni Pedro, mga minamahal kong mga kapatid, sa paggamit ng hula mula po sa mga propeta upang ipaliwanag sa mga tao na narito na ang pagdurusa ng Mesiyas ay bahagi ng dakilang plano ng Diyos. Mga minamahal kong mga kapatid, na nung kanya itong binabanggit, mga minamahal kong mga kaibigan, tunay na nabagbag ang puso ng mga tao at ng mga Hudyo na nakikinig sa kanya pong mga salita sa pagkakataong ito mga kapatid.
So, ang panahon po ng kaginhawaan ay larawan ng panahon ng pagsisisi, panahon ng kapatawaran, at bagong simula sa presensya ng Diyos. Isa rin itong larawan ng kapanahonang darating, no? Sa panahon ng pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya po mapapansin po natin, mga minamahal kong mga kapatid, sa tagpong ito na hinimok ni Pedro ang mga tao na magsisi, no, sa kanilang kasalanan. Ang sabi niya, magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang patawarin ang inyong mga kasalanan. At nang sa gayon, sumapit ang panahon ng pagpapanibagong lakas sa Panginoon. Kaya po, mga minamahal kong mga kapatid, isang magandang bagay. Matapos na ipakilala ni Pedro sa mga tao ang kanilang maling naging desisyon, ipinapatay ang pinagmumulan ng buhay, pinalaya ang isang mamamatay tao. Ito po'y karanasan doon po kay Barabas at nung panahon ng ating Panginoong Hesus. Ngunit, ang sabi ni Pedro, maaaring hindi nyo naunawaan ang inyong ginawa. Gaya ng inyong mga pinuno. Marahil kayo ay nadiktahan lamang at sumunod sa kung ano ang sinabi nila na hindi nyo alam at naiintindihan. Kaya naman ang sabi ni Pedro sa mga huling bahagi, ang sabi niya, magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang patawarin ang inyong mga kasalanan. Hindi pa huli ang lahat, mga minamahal kong mga kaibigan. Meron man tayong nagawang mga bagay na hindi tama sa nakaraan, may mga pagkakamali, may mga desisyon tayo na hindi ayon sa kalooban ng Panginoon. Habang may pagkakataon pa, katulad sa panawagan ni Pedro, sa bawat isa sa atin, magbalik loob tayo sa Diyos. Magsisi tayo sa ating mga kasalanan, pagkat ang pintuan ng awa ay bukas pa sa sino mang tunay na nagsisisi at nagpapakumbaba, nagnanais na talikuran ang nakaraan. Ang Panginoon sa tulong ng Banal na Espiritu Santo ay nariyan upang tayo po ay balutan ng kanyang kapangyarihan at upang tayo'y makalakad, mga kapatid, sa isang panibagong buhay na kasama ang ating Panginoong Jesucristo. Okay? So, yan po ang isang maikli po nating reflection, mga minamahal kong mga kapatid, sa maikling tagpong ito hanggang verse 26 lang po yata ito, mga kapatid, verse 26. Opo, itong chapter na ito, mga kapatid, sa aklat po ng Gawa chapter 3. So, kaya sabi po sa Acts of the Apostle, ang parihong Hesus na itinakwil ng kanyang sariling bayan ay ngayoy dakilang niluwalhati sa langit at handang magpatawad at magpanumbalik sa lahat ng nagsisisi at manunumbalik sa Kanya. Okay? So, ganyan po ang ginagawa ng ating Panginoong Hesus ngayon, mga kapatid. Ang pintuan ng pagpapatawad at pagpapanumbalik ay bukas para sa lahat na gustong kilalanin ang kanilang kasalanan at gustong hingin ang tulong at kapangyarihan ng Panginoong Hesus upang tayo'y mapatawad sa lahat ng ating mga kasalanan. Kaya kaibigan, kapatid, dito po sa Gawa 3 ay ating makikita ang buhay ng isang ministeryo. Salat sa yaman, ngunit sagana sa spiritual na kapangyarihan. Ito'y paalala po sa ating buhay, mga kapatid, na ang ating lakas ay nasa pangalan ni Jesus. Wala nang iba, mga kapatid. Ang ating kapangyarihan ay nasa pangalan ni Jesus. Hindi po sa pilak, hindi po sa ginto, kundi sa kapangyarihan ng Diyos, mga kapatid. Nandoon ang ating lakas, nandoon ang ating kapangyarihan. Okay? So, salamat po sa inyong pakikinig, mga minamahal kong mga kapatid, sa atin pong pag-aaral, ngayon pong gabi, mga minamahal ko. Harinawa tayo po ay patuloy na pinagpala ng atin pong dakilang Diyos. Okay? So tayo na po'y dadako sa atin pong maikling panalangin ngayon pong gabing ito. Tayo po'y manalangin. Dakilang naming Ama, salamat po sa inyong mga mensahe na aming narinig ngayong gabi. Na tunay po ang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo ay ang aming kapangyarihan.
Ikaw, O Diyos, ang aming lakas. Ikaw ang aming tagumpay. At ang inyong ginawa doon sa cross ng Kalbaryo, ang tanging dahilan upang kami ay magkamit ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Panginoon, pagpalain niyo po ang aming mga kaibigan, mga taga-subaybay sa gabing ito, na kasama namin na nag-aral ng inyong mga salita. Inyong nababatid ang kanilang mga pangangailangan. Personal mong nakikita, Panginoon, ang kanilang nararamdaman. Mari ba, Panginoon, na inyo po silang tulungan upang matugunan at masolusyonan ang lahat ng problema at struggles na kanilang pinagdadaanan. Salamat po sa ngayong gabi sa inyong mayamang biyaya at awa. Salamat sa pagtugon sa aming dalangin, Ama. Patawad sa aming kasalanan. Ito'y aming hinihiling sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Salamat mga minamahal kong mga kapatid at pagpalain tayo ng ating dakilang Diyos. God bless everyone.